So, distribution naman tayo. Okay? So, distribution, dito natin kinoconnect yung mga servers, basically. And yan lang ang trabaho niya. It provides policy-based connectivity. Anong ibig sabihin nun? Saan na yung... distribution. Ano pa yung mga ginagawa natin usual sa distribution? Aggregation of LAN and WAN links, policy-based security in the form of access control lists, routing services between LANs and VLANs, okay, or kung gagawa ka ng routing domains, EIGRP to OSPF, redundancy and load balancing, boundary for route aggregation, and so on and so forth. So, basically, ang ibig sabihin ng distribution layer, makikita nyo dito, okay? Sa distribution layer, ito yung mga switches kung sa ating kinakabit yung mga access layer switches. So makita nyo, itong switch na to. For example, may connection siya dito sa distribution, may connection siya sa kabila. Ano ibig sabihin nito? Para pag bumagsak ito, kable na to, for example, may connectivity pa rin yung switch na yon sa ibang parts ng network. Okay? Ang tawag dito is route aggregation. Okay? Or LAN aggregation ang tawag. Okay? And dito pumapasok yung spanning tree, which we will discuss later. Okay? And basically, from my experience as a network engineer, sa distribution layer natin, sinasaksak yung mga servers usually. Okay? Dito rin tayo naglalagay ng access control lists and filtering. Anong ibig sabihin nun? Kung naglagay tayo ng server dito, okay, connected sa distribution switch na to, sino ba ang dapat may access sa server na yun? For example, this is an accounting server. Dito nakikita lahat yung sweldo ng or magkano ang kinita ng isang kumpanya, or it can be an HR server kung dito nakikita yung sweldo ng lahat ng employees. Dapat ba lahat ng users sa kumpanya ninyo should have access to that HR server para makita lahat ng sweldo ng bawat isang empleyado? Hindi. So, doon tayo maglalagay ng access control list ang tawag. And ang trabaho ng access control list is i-filter kung sino ang may access lang sa server na yun. Okay? Routing services between LANs and VLANs. We will discuss this more pagdating natin sa layer 3 switching. Okay? Ginagawa din natin yung boundary for route aggregation dito. And this is a much more advanced topic. And route summarization. Discuss natin ito pagdating natin sa routing. So, ano yung tsura ng mga distribution layer switches? Ganito. Okay? Medyo malaki na siya. Hindi katulad yung kanina na parang isang layer lang na switch. Tapos maraming ports. Ito, marami nga siyang ports, pero itong ports na to, hindi para sa mga computers. Ito yung para sa mga switches, yung mga access layer switches mo sa kumpanya, lahat sila dito kukonect. So, kunyari, meron kang 20 na access layer switches, lahat sila dapat kukonect sa switch na to. Okay? And itong switch na to, okay, siguro ang mga ikakabit lang natin dito is switches and servers. Yun lang. Wala dapat computers dito ng mga users, walang mga telepono. By default, dapat wala yung mga yan. Okay? So, itong itsura ng distribution layer switch.